Early this year mga ka-LM ay nilabas na nga ng Suzuki Philippines ang pinakabago nilang underbone motorcycle. At ito nga po walang iba kundi ang bagong Suzuki Smash 115 Fi 2024 version. At ngayong araw ay sisilipin natin kung ano nga ba yung mga nabago at nadagdag na features. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At ang una po nating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol kung ano po yung mga nabago sa motorsiklong ito. At yun nga po ay ang kanyang body and design. Pagdating naman po sa kanyang physical appearance, makikita natin dito na talagang napakalaki na ng pagbabago nitong kanyang itsura. At saka rito po sa harap may makikita po tayo rito na naka V-shape design, naka-imbos tong part na to. And then nagkaroon po ng butas rito, kaya very attractive po siya. And then nagkaroon po siya rito ng Suzuki logo in chrome color. Nandito po siya sa taas, parang may diamond type rito. And then may makikita po tayo rito na 3 bolt. And then dito naman po sa ibaba may makikita po tayo rito na butas. At ganun din po dito sa gilid, which is ito po yung tinatawag ni Suzuki na for better aerodynamics design. Kaya napakaganda talaga nitong kanyang bagong disenyo. And then dito naman po sa kanan makikita natin dito yung kanyang diamond na turn signals. So bulb type pa po yan. And then dito naman po sa itaas may makikita po tayo rito na Smash in gray color. And then syempre nakalagay na po dyan is FI, kasi nga po is fuel injected na po itong version na to. And then dito sa baba mayroon po itong decal na red color, which is napakaganda po nung color combination. And then yung background is black. Anyway, ang ating nire-review ngayon mga ka-LM is Suzuki Smash 115 Fi glossy black color. And then dito naman po sa baba may makikita po tayo rito na Suzuki in gray color, which is ito po yung decal, very minimalist lang. Nagkaroon naman po rito ng mga edges and then cutaway design. And then dito naman po sa bandang ibaba may makikita po tayo rito na decal. So ito po is black finish po siya and then faded with gray. And then mayroon pong color red dito and then stripes na red dito sa ibaba. And then dito naman po sa kanyang engine cover makikita natin na parang may pangil dito. So napakaganda ng design na to, which is nagkaroon ng extension ito pong kanyang napakagandang pairings. And then pagdating naman po sa kanyang front fender, so makikita natin gaya pa rin ng dati. So glossy po ito, nagkaroon po ng mga edges dito, so napakaganda niyang pagmasdan. At pagdating naman po dito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Pagdating naman po sa kanyang braking system dito sa harap, makikita natin na ito po ay equipped with drum brake. At ang mga sukat ng gulong dito po sa harap, ito po ay mayroong 70/90/17. And then ang atin pong nire-review for today mga ka-LM, ito po pala yung spokes drum brake version, which is dalawang kategory po or 2 variants po yung available sa ating Suzuki Smash Fi. Mayroon po tayong mags and disc. At the same time mayroon din po tayong spokes and drum brake. And then mapunta naman tayo dito sa kanyang head cover. So mapapansin natin mga ka-LM, nananatili pa rin yung kanyang legendary iconic design pagdating sa kanyang headlight. Dahil nga po ang kagandahan or benefits na makukuha mo kapag nandirito po sa kanyang head cover ang kanyang headlight, ang kagandahan po niyan kapag ikaw po ay liliko sa kanan or kaliwa ay susunod po itong ilaw. And then dito po sa kanan makikita po tayo dito na minimalist decal at nakalagay po dyan is FI or fuel injection. At pagdating naman po dito sa kanyang instrument panel, dito ay makikita natin ng malinaw dahil very clear po itong ginamit nila rito na plastic cover. At the same time, napakalaki na nitong kanyang analog display. Kaya kung mapapansin nyo, very detailed po lahat ng mga informations na makikita natin dito. At nandirito po ang kanyang speedometer, ang kanyang fuel gauge, mayroon din po ritong check engine indicator, high beam and low beam, turn signals, at sa ibaba naman po ang kanyang gear indicator. Nandito naman po yung turn signals button and then yung horn. Sa kabila naman po nandito po yung kanyang electric starter. And then nandito naman po yung kanyang front brake. At ang quality po ng kanyang mga side mirrors, ayan, napakaganda rin mga ka-LM, bilugan. And then mayroon na din po silang nilagay rito na end bar. At dito naman po sa ibaba mga ka-LM, dito natin makikita ang kanyang ignition. At ito po ay gumagamit ng mechanical key. So makikita po natin dito is off, on, and then syempre mayroon na po siyang shutter lock key for safety purposes para hindi po magalaw ng ibang tao itong motorcycle. And then napakaganda rin po itong cover nila dito po sa may neck. So very glossy color na red. And then dito po sa ibaba nagkaroon po siya ng parang hasang dito ng isang pating or isda.
At mayroon din naman po siya ritong butas na arrow na kung saan ay pwedeng maglaro yung hangin kapag ikaw po ay nagdra-drive ng matulin. And then dito naman po sa ibaba, dito po natin makikita yung kanyang shifter. Anyway mga ka-LM, ito po palang ating Suzuki Smash 115 Fi ay semi-automatic. Kaya kung mapapansin nyo, mayroon pa po itong shifter. At ito po ay mayroong 4-speed transmission. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-LM, makikita natin dito yung kanyang gear shifter. At ito naman po ang ating pillion step para sa ating rider. Nandirito naman po ang kanyang side stand. At ganun din po dito natin makikita itong kanyang napakaganda na pillion step para naman sa ating back rider. At ang ginamit po nila rito kung mapapansin nyo is very attractive na aluminum tsaka matibay mga ka-LM kasi makapal yung kanilang ginamit. And then dito sa kanyang chain cover, kung mapapansin nyo mga ka-LM, napakaganda rin itong kanilang nilagay rito na chain cover at ito po ay glossy black finish. And then dito naman po sa kanyang sprocket cover, napakaganda, very attractive mga ka-LM. Glossy type dito tapos nagkaroon ng carbon finish dito. And then mapapansin din po natin napakaganda nitong kanilang kinabit dito na swing arm kasi nga napakakapal. At syempre, glossy black finish yan, kaya very attractive. Pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with dual coil spring shock absorber. Ayan, so very reliable po ito pagdating po sa mga mabibigat na angkasan kasi nga po mayroon po itong dual shock absorber dito sa likod. At pagdating naman po sa kanyang braking system, makikita po natin dito na equipped po ito ng drum brake. So naka drum brake sa harap, naka drum brake sa likod. And then pagdating naman po sa kanyang mga sukat ng gulong dito po sa likod, makikita po natin dito is equipped po siya ng 80/90-17. So malapad na rin po yung nilagay nila rito na gulong which is fit na fit po pang daily use. And then dito naman po sa harap makikita po natin dito yung napakatulis na design ng kanyang fairings. At sa ibaba naman po nito dito natin makikita ang kanyang tail light. And then nandirito po nakalocate yung kanyang turn signals. So ang kagandahan yan mga ka-LM, hindi siya katulad ng mga ibang motorcycle na naka-emboss yung kanilang turn signals dito. So nothing to worry about kasi nga po included na po siya rito sa tail light. And then dito po sa ibaba may makikita po tayo rito na Suzuki decal in white color. And then dito naman po yung kanyang kabitan ng plaka. And then dito naman po sa itaas, dito natin makikita itong kanyang grab bar. So mapapansin naman natin, napakaganda ng edges dito, parang Batman. At the same time, very attractive din itong kanyang upuan. Kasi kung mapapansin natin mga ka-LM, napakagandang leather yung kanilang ginamit dito. At ang kagandahan niyan mga ka-LM, napakalambot. And then dito naman po sa ibaba, dito po natin makikita yung kanyang foot brake. Dahil nga po ang motor na ito ay isang semi-manual transmission. And then pagdating naman po sa kanyang oil, makikita natin nakalagay po rito is 650 ml. So matipid mga ka-LM. And then nandito naman po yung footrest para sa ating rider. And then mayroon na po siyang engine cover dito para hindi po mabasag or magasgas itong ating engine. And then nandito naman po yung kanyang kickstarter. And then dito po sa ibaba makikita natin nandito po yung pillion step para sa ating back rider. And then agaw pansin din yung napakagandang decal at napakalaki rito po sa side cover nitong ating Suzuki Smash. So makikita po natin dito may nakalagay dito na Smash, napakalaki. And nakalagay po rito is FI at mayroon po itong lining na red. And then dito po sa part na to faded black po siya na gray na para pong white. And then may lining po rito na black at may lining po rito na red. At the same time mayroon pong stripe na red dito banda sa dulo. And then pagdating naman po sa kanyang exhaust pipe mga ka-LM, very attractive din itong kanyang heat protection guard. Dahil nagkaroon po siya rito ng plastic cover na matte color na black along with chrome color. So ito po is bakal, so very durable yan. So nakaka-reduce po yan ng init para po ma-prevent na maidikit yung ating mga paa dito po sa main pipe. At pagdating naman po sa kanyang underseat compartment mga ka-LM, nandirito po yung kanyang susian dito po sa bandang rear fender. So ngayon po ay gagamit po tayo ng mechanical key para ito po ay mabuksan. So ayan, nabuksan na po siya. So ito po ang kanyang underseat compartment at ito po ay mayroong 6.7 liters mga ka-LM. So enough na po ito para paglagyan po natin ng mga personal belongings natin like papers kasi nga pinaka-importante. At the same time yung mga maliliit na tools pwede po nating ilagay dyan. And then nandito na rin po located ang kanyang fuel tank at ito po ay mayroong fuel tank capacity na 3.7 liters. At kung bibili ka ng motorsiklo mga ka-LM at gagamitin mo ito pang daily service, ang isa sa mga dapat mong i-consider ay ang seat height. Ang kagandahan po ng ating Suzuki Smash 115 Fi, ito po ay mayroong 755mm na seat height. Ngayon mga ka-LM ay susubukan nating sakyan para makita natin kung gaano nga ba ito kataas. So ito po mga ka-LM is naka center stand po yan. So susubukan po nating ibaba.
Ayan mga ka-LM, kitang-kita natin na yung 755mm na seat height is very comfortable para sa atin. Kasi ayan po, makikita nyo naman lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya good po ito for 5'6" and height. At pagdating naman po sa mga kababayan natin na shorter rider, may problema sa height, hindi masyadong katangkaran. Ang kagandahan yan mga ka-LM ay pwede po tayong magpalit ng mga shocks. Pwede nating ipa-adjust yung likod at the same time, i-forward yung ating front suspension. At kung engine specifications naman ang ating pag-uusapan mga ka-LM, ang ating bagong Suzuki Smash 115 Fi ay kayang mag-provide ng maximum power na 6.9 kW at 7,500 RPM. At kaya naman pong magbigay nito ng maximum torque na 9.10 Nm at 6,500 RPM. At mayroon naman po itong engine type na 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, at ito po ay naka 2 valve, kaya talagang matipid pagdating sa pagkonsumo ng gasolina. At mayroon naman po itong bore-in stroke na 51mm by 55.4mm. At ang kanya pong engine displacement to be exact is 113 cubic centimeter. At mayroon po itong compression ratio na 9.4/1. At ngayon naman po ang ating pag-uusapan kung ano naman po yung nadagdag na features. At ito nga po ay ang FI version. At ang advantage po ng naka-fuel injection system, ang kagandahan po nito ay mayroon na po sila ditong in-installed na additional electronic device na kung saan ay nagkukompute at nagbibigay ng tamang dami at volume ng gasolina at hangin. At ito po ay nakakapagbigay ng mababang pagkonsumo ng gasolina at the same time lower emission. At ang presyo po ng ating Suzuki Smash 115 Fi spokes version ay nagkakahalaga po ng 66,400 pesos. At para naman sa mga kababayan natin na gustong kumuha or maglabas ng motor bago matapos ang taon na ito, ay maaari nyo po silang sadyain at bisitahin sa kanilang main branch. At ito po ay inyong matatagpuan sa UAMI Gigilunen, Mangaldan, Pangasinan. At lahat po ng mga model ng Suzuki brand ay nandoon at doon nyo po makikita lahat. Kaya kung naghahanap po kayo ng Suzuki brand na motorcycle, ay maaari nyo po silang sadyain na puntahan sa kanilang main branch. At para naman po sa mga inquiries ay nandirito po ang kanilang contact number na maaari nyo pong tawagan. At ang kanila pong operation time starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.